Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Ang gabi matapos ang marahas na pagbuhos ng galit ni Sander ay naging pinakatahimik na gabi sa buong buhay ni Summer. Habang umiiyak ang langit sa labas at sumasabay sa agos ng kanyang mga luha, nakatitig lang si Summer sa brown envelope na naglalaman ng annulment papers na iniwan ng asawa. Sa tabi nito ay ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong sumbatan ng kanyang mga naging pagkakamali, ngunit naging simbolo rin ng kanyang 6 na taong pagtitiis. Dahan-dahang tumayo si Summer. Ang kanyang hinhin na dati ay tila kahinaan sa paningin ng marami, ay dinaluyan ng isang hindi maipaliwanag na lakas. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang namayani sa kanyang puso, kundi ang matigas na paninindigan ng isang ina. Tama na, Sander. Bulong niya sa hangin. Ibinibigay ko na sa iyo ang kalayaan mo. Pero ang mga anak ko, hinding-hindi mo na muling makikita. Natatakot dahil sa galit mo. Palihim na tinawagan ni Summer si Doña Carmela gamit ang lumang telepono ng mga katulong. Sa kabilang linya nang marinig ng Doña ang basag ngunit determinadong boses ng manugang, hindi na ito nag-atubili pa. Huwag kang mag-alala, anak. Magpapadala si Alfonso ng sasakyan ngayong gabi. Umalis kayo riyan. Hating gabi na isa-isang ginising ni Summer ang kanyang 5 anak. Mama, saan po tayo pupunta? Gabi pa po. Antok na bulong ng 6 na taong gulang na si Ethan habang kinukuskus ang kanyang mga mata. Maglalaro tayo mga anak. Lalakbay tayo ng tahimik ha? Mahinang sagot naman ni Summer sabay halik sa noo ng bawat isa upang pawiin ang kanilang kaba. Binuhat niya ang bunsong si Liam na mahigit 1 taon pa lamang, habang ang kambal na sina Ethan at Ivan ay maingat na sumakay kina Nathan at Kiara. Walang marangyang gamit na dinala si Summer. Iniwan niya ang lahat ng alahas, ang mga mamahaling duster na binilin ng mga Marconi at ang pera ng asawa. Ang tanging bitbit niya ay ilang pirasong damit na mga bata na kasya sa 2 lumang bag. Pagbaba nila sa madilim na sala, sumalubong sa kanila ang mga katulong na umiiyak ngunit tahimik na tumutulong sa pagbubukas ng pintuan. Alam ng lahat ang hirap na dinaanan ng kanilang senyora. Bago sumakay sa itim na van na pinadala ni Don Alfonso, lumingon si Summer sa huling pagkakataon sa mansyon kung saan siya naging unloved wife. Walang pait sa kanyang mga mata, kundi isang final na pamamaalam. Sumakay siya sa sasakyan, niyakap ang kanyang 5 anak sa dilim at nilisan ang lugar na naging piitan ng kanyang dignidad. Sa gabing iyon nagsimula ang paglalakbay ng isang ina patungo sa kanyang sariling pagbangon. Maagang nagising si Sander sa hotel na tinutuluyan nila ni Ariana. Magaan ang kanyang pakiramdam. Tila ba nabawasan ng malaking tinik ang kanyang dibdib matapos iwan ang mga papeles ng annulment sa ibabaw ng lamesa ni Summer. Para sa kanya, tapos na ang yugto ng pagpaparusa at pagtitiis. Oras na upang simulan ang buhay na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Uuwi ka ba sa mansyon? Malambing na tanong ni Ariana habang nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Oo, kukunin ko lang ang pirmadong dokumento mula kay Summer. Mas mabilis na matapos ito. Mas mabuti para sa atin. Confident na sagot naman ni Sander, sabay suot ng kanyang formal na coat. 9:00 ng umaga nang iparada ni Sander ang kanyang sasakyan sa malawak na garahe ng mansyon. Ngunit pagkababa pa lang niya, may kakaiba na siyang naramdaman.
Ang malawak na hardin na madalas ay maingay dahil sa pagtakbo ng kambal at sa daldal ni Kiara ay balot ng isang nakakabinging katahimikan. Walang mga lumang laruan na nakakalat at ang mga pinto ay saradong-sarado. Pumasok siya sa loob. Ang sala na kadalasan ay amoy bagong luto at puno ng enerhiya ng 5 bata ay malamig at madilim. Walang isang katulong na sumalubong sa kanya. "Summer?" Tawag ni Sander. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa walang laman na espasyo. "Nasaan ang mga bata?" Walang sumagot. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang huni ng aircon. Mabilis na umakyat si Sander sa silid ng asawa. Marahas niyang binuksan ang pintuan. Handa ng bulyawan si Summer kung sakaling nagpapamatigas ito ng ulo. Ngunit napako ang kanyang mga paa sa tapat ng pintuan. Malinis ang kwarto. Ang kama ay maayos na nakatupi ang kumot. At sa ibabaw ng nightstand, nakalatag ang brown envelope. Lumapit si Sander na may bumilis sa tibok ng puso niya. Binuksan niya ang envelope. Walang bawas ang mga papeles ng annulment. Walang pirma. Sa tabi ng envelope ay may isang maliit na bagay na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang singsing sa kasal ni Summer. Agad na binuksan ni Sander ang walk-in closet doon. At doon siya natigilan. Ang lahat ng mamahaling damit at alahas na binili ng kanyang pamilya para kay Summer ay naroroon pa. Walang kulang, ngunit ang mga simpleng duster at ang mga lumang damit ng kanyang 5 anak ay wala na sa kani-kanilang sabitan. "Summer? Ethan? Ivan?" Untag naman ni Sander ang kanyang boses sa unang pagkakataon ay dinaluyan ng matinding kaba. Bumaba siya na mabilis at tinungo ang quarters ng mga katulong. Doon niya nadatnan ang head cook na si Aling Maria na tahimik na nag-aayos ng sarili nitong gamit. "Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang mga anak ko? Maria?" Galit at natatarantang tanong naman ng congressman. Tumingin sa kanya si Aling Maria. Walang bakas ng takot kundi labis na pagkaawa at panghahamak. "Umalis na po sila kagabi, Congressman. Sinundo po sila ng mga tauhan ng iyong ama. Isinama po ni Senyora Summer ang 5 bata at pinasasabi niyang ibinabalik na niya sa inyo ang inyong kalayaan." Tila binuhusan ng malamig na tubig si Sander. Napasandal siya sa pader habang nakatitig sa kawalan. Ang mansyong itinuturing niyang sariling kaharian ay naging isang malaking libingan ng mga alaala. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nakaramdam si Sander Marconi ng isang uri ng takot na dahan-dahang pumipiga sa puso niya. Ang takot ng isang ama na tuluyan ng iniwan ng kanyang sariling dugot laman. Tila ba hinahabol ng multo si Sander habang mabilis na pinatatakbo ang kanyang sasakyan patungo sa mansyon ng kanyang mga magulang. Ang kanyang hawak sa manibela ay nanginginig at ang tanging naririnig niya sa kanyang isipan ay ang nakakabinging katahimikan ng iniwang bahay ng kanyang mag-iina. Nandoon sila. Tiyak nandoon sila kina Papa. Paulit-ulit na pagkumbinsi niya sa kanyang sarili. Pagkarating sa malawak na tarangkahan ng mga Marconi, hindi na niya hinintay pa na buksan ito ng gwardya. Agad siyang bumaba at marahas na itinulak ang pintuan ng pangunahing sala. "Papa, Mama, nasaan sina Summer? Nasaan ang mga anak ko?" Natatarantang sigaw naman ni Sander. Ang kanyang formal na aura bilang congressman ay tuluyang nawala na. Isang mabigat at malamig na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Mula sa itaas ng granding hagdanan, dahan-dahang bumaba sina Don Alfonso at Doña Carmela. Walang bakas ng init o pagtanggap sa kanilang mga mukha, kundi isang nag-aalab at matinding puot. Isang napakalakas at madagungdong na sampal mula kay Don Alfonso ang sumalubong sa mukha ni Sander. Bago pa man ito makalapit, sa lakas ng impact, napalingon ang ulo ng binata
at bahagyang pumutok ang gilid ng mga labi nito. "Papa," bulong naman ni Sander. Hawak ang kanya nasaktang pisngi, gulat na gulat sa reaksyon ng ama. "Huwag mo ako matawag-tawag na papa. Wala akong anak na hayop at walang utang na loob, Sander." Galit na kulog ni Don Alfonso, ang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. "Iyan ba ang ipinamana ko sa'yo? Ang bastusin at itapon ang pamilya mo para lang sa isang ahas? Nasaan si Summer, Mama? Pakiusap. Ibalik ninyo ang mga anak ko." Pagsusumamo ni Sander, lumingon sa kanyang ina upang humingi ng tulong. Ngunit si Doña Carmela ay umiiyak habang nakatitig sa kanya na may matinding panghahamak. "Huwag kang lumapit sa akin, Sander. Nandidiri ako sa iyo. 6 na taon. 6 na taon kang tapat na pinagsilbihan ng batang iyon. Binigyan ka ng 5 anghel. Tiniis niya ang lamig mo, ang pagiging makina mo, at ang pambabastos mo dahil lang sa mahal ka niya." Humahagulhol ang matandang babae at napasandal sa asawa. "At anong isinukli mo? Ipinahiya mo siya sa harap ng ibang tao. Ipinagpalit mo siya sa babaeng walang ibang gustong gawin kundi sirain ang pamilya mo. Tama lang. Tama lang kay Summer na iwan ka. Hindi ka karapat-dapat na maging ama ng mga apo ko, Sander. Asawa ko siya, Papa. May karapatan ako sa mga anak ko." Pagmamatigas ni Sander, pilit na ibinabalik ang kanyang otoridad. "Wala ka ng karapatan." Mariing sigaw naman ni Don Alfonso. Humakbang na lumapit at dinuro ang anak. "Makinig kang mabuti, Congressman. Simula sa araw na ito, tinatanggalan kita ng lahat ng suporta sa darating na eleksyon. Ang lahat ng perang galing sa pamilyang ito, ang mga ari-ari ang nakapangalan sa iyo na pag-aari ng kumpanya, babawiin kong lahat." Nanlaki ang mga mata ni Sander. "Papa, ang posisyon ko." "Mas mahalaga sa iyo ang posisyon kaysa sa pamilya mo, hindi ba? Pwes, tingnan natin kung saan ka pupulutin kung wala ang pangalang Marcone sa likod mo." Mariing huling banta ni Don Alfonso. "Umalis ka sa bahay na ito at tandaan mo, kahit kailan, hinding-hindi ko ipapaalam sa'yo kung nasaan ang mag-iina mo. Magdusa ka sa kalayaan na hinihingi mo." Tinalikuran ng matatandang Marcone ang kanilang mga sarili. Iniwan si Sander na mag-isang nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Doon sa gitna ng karangyaan na unti-unti na naglalaho, nararamdaman ni Sander ang unang hagupit ng totoong karma. Ang galit ng kanyang sariling dugo at ang tuluyang pagkawala ng pamilyang kailanman ay hindi niya pinahalagahan. Hindi nagbiro si Don Alfonso. Sa sumunod na 2 linggo, ramdam na ramdam ni Sander ang hagupit ng kapangyarihan ng kanyang ama. Isa-isang binawi ng mga credit cards. Frozen ang kanyang mga bank's account na may kaugnay sa pamilya. At unti-unti ring lumalayo ang kanyang mga kakampi sa Kongreso nang malamang binitawan na siya ng matandang Marcone. Ang kanyang karera sa politika na dati ay tila isang matayog na tore ay nagsisimula ng mabuhay. Dahil sa matinding stress, nagtungo si Sander sa kondominium ni Ariana, ang natitirang lugar na sa tingin niya ay nakatagpo siya sa kapayapaan at pangunawa. Pagkapasok niya sa unit, nadatnan niya si Ariana na abala sa pag-iimpake ng mga mamahaling designer's bag at damit sa kanyang naglalakihang maleta. "Ariana, anong ginagawa mo?" Naguguluhang tanong ni Sander habang hinihilot ang kanyang sumasakit na piluka. "Aalis ka ba? May out of town trip ka ba?"
O tayo? Lumingon si Ariana ng walang pamilyar na tamis at lambing sa mukha nito. Sa halip isang malamig at nakatitig lang na pinukol niya sa congressman. Hindi tayo, Sander. Ako lang. Walang emosyong sagot ng dalaga habang ipinagpapatuloy ang pag-aayos ng gamit. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Sander at hinawakan ang braso nito. Kailangan kita ngayon, Ariana. Iniwan na ako ni Summer. Kinuha niya ang mga bata at si Papa. Tinanggalan ako ng suporta. Nagkakagulo ang opisina ko. Yun na nga ang punto ko ngayon, Sander. Marahas na binatawan ni Ariana ang braso niya mula sa pagkakahawak ng binata. Isang mapait na tawa ang pinakawalan nito. Narinig ko ang balita sa Kapitolyo. Sira na ang pangalan mo kay Don Alfonso. Wala ka na makukuhang pondo sa susunod na eleksyon. Sa tingin mo ba, mananatili ako sa isang lalaking pababa ng pababa ang karera? Tila nabingi si Sander sa kanyang narinig. Ariana, anong sinasabi mo? Mahal natin ang isa't isa, hindi ba? Kaya ko itong gawa ng paraan. Mahal? Panunuyan ni Ariana habang isinasara ang zipper ng kanyang maleta. Sander, naging masaya ako sa iyo nung ikaw pa ang pinakamalakas na congressman sa probinsya. Pero ngayon, mukha kang talunan. At hindi ako pinalaki ng magulang ko para sumama sa isang talunan. Ginamit mo lang ba ako? Sigaw ni Sander, ang kanyang boses ay napuno ng galit at pait. Habang unti-unting nagliliwanag ang katotohanan sa kanyang isipan. Sabihin na natin na business is business, Sander. Nakangising sagot naman ni Ariana. Nga pala, huwag mo na akong hahanapin. Ang tatay ko nakahanap na ng bagong alyansa sa mas batang bilyonaryo mula sa Maynila. Doon ako sasama. Bitbit ang kanyang maleta, nilagpasan ni Ariana si Sander nang walang pag-alinlangan. Nang sumara ang pintuan ng kondominyo, doon tuluyang gumuho ang mundo ng isang congressman. Napaupo si Sander sa sahig. Sapo ang kanyang mukha habang dahan-dahang umaagos ang luha na matinding pagsisisi. Ngayon niya napatunayan kung gaano siya kabilis ipinagpalit ng babaeng inakala niyang buhay niya. Habang si Summer, ang babaeng 6 na taon niyang tinapakan at binaliwala, ay tiniis ang lahat ng dusa nang walang reklamo. Manatili lang sa kanyang tabi, ngunit huli na, dahil ang tunay na nagmamahal sa kanya ay tuluyan na niyang itinaboy. Napakalayo na narating ng sasakyan na ipinadala ni Don Alfonso. Matapos ang mahabang biyahe at pagsakay sa barko, dinala sila sa isang tahimik at payapang baybayin sa isang malayong probinsya sa Visayas. Doon ay nagmamay-ari ang mga matatandang Marconi ng isang simpleng lupain na malayo sa ingay ng politika at maruming tsismis ng Kapitolyo. Sa unang ilang buwan, hindi naging madali para kay Summer. Ang mga sugat sa kanyang puso, ang alaala ng huling gabing binalahura siya ni Sander. Ang kanyang pagkatao ay madalas pa ring nagpapagising sa kanya sa hating gabi na may basang pisngi. Ngunit sa bawat umaga kapag nakikita niya ang kanyang 5 anak na ligtas na nagigising, doon niya hinuhugot ang kanyang lakas. Ginamit ni Summer ang kanyang angking talino, ang talinong minsan nang naging dahilan kung bakit siya laging nangunguna sa klase bago siya nakulong sa mansyon. Sa tulong na pinansyal na lihim na ibinibigay ni na Doña Carmela na tinatanggap lang niya para sa edukasyon ng mga bata, nagtayo si Summer ng isang maliit na learning center malapit sa dalampasigan. Doon ay nagtuturo siya ng pagbabasa, pagsusulat at sining sa mga lokal na bata. Bukod doon, nagtatrabaho siya bilang isang online consultant para sa mga malalaking kumpanya sa Maynila gamit ang kanyang natatanging kaalaman sa pananaliksik. Unti-unti ang matinding pagod at pamumutla sa mukha ni Summer ay napalitan ng panibagong sigla. Bumalik ang kulay ng kanyang balat at ang kislap ng kanyang mga mata.
Suot ang mga simpleng damit, ang kanyang ganda ay muling umusbong. Isang kagandahang hindi na nababalutan ng takot kundi ng kapayapaan at kalayaan. Ang 5 bata ay lumaking masisigla sa tabi ng dagat. Ang kambal na sina Ethan at Ivan ay tumutulong na sa pag-aalaga sa maliliit nilang kapatid na sina Nathan at Kiara. Ang bunsong si Liam naman ay nagsisimula ng maglakad at magsalita ng ilang kataga. Ngunit sa kabila ng kanilang masayang buhay, may mga hapon na matapos paglalaro sa buhanginan ay lalapit ang 6 na taong gulang na si Ethan kay Summer. "Mama, nasaan na po si Papa? Galit pa rin po ba siya sa atin?" Malungkot na tanong ng anak habang nakatingin sa malawak na karagatan. Nanginig naman ang puso ni Summer, ngunit hinahaplos niya ang buhok ng anak nang may banayad ng ngiti. "Hindi galit si Papa, anak. May mga bagay lang na kailangang ayusin si Papa. Pero tandaan niyo ito, nandito si Mama. Palaging nandito si Mama para sa inyo." Niyakap ni Summer ang kanyang mga anak ng mahigpit habang nakatingin sa papalubog na araw. Alam niyang nahanap na niya ang kanyang sariling lakas at sa pagkakataong ito, wala nang sino mang lalaki ang makakapagdurog muli sa kanya. Lumipas ang 2 taon sa mundong iniwan ni Summer at Sander Marconi ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan at kapangyarihan. Bagamat nagawa niyang manatili sa Kongreso sa pamamagitan ng matinding pagtitiyaga at pagbabawas sa kanyang marangyang pamumuhay, ang bawat araw niya ay puno ng pagdurusa. Ang kanyang malawak na mansyon ay naging isang malamig na bilangguan. Tuwing uuwi siya, ang tanging sumasalubong sa kanya ay ang tahimik na mga sulok na dati ay puno ng tawa ng mga anak niya. Bagamat gamit na naiwan ng mga bata, isang piraso ng Lego, ilalim sa sopa, isang maliit na sapatos sa may hagdanan ay tila mga karayom na humahaplos sa kanyang budhi. Si Sander ay hindi na ang congressman na kilala sa lahat ng laging nakangiti at may otoridad. Ngayon ay isa siyang lalaking laging may pasan na mabigat na problema. Hindi na rin siya nakikita ng mga tao sa bar or party. Sa halip, madalas siyang makitang nakaupo sa loob ng kanyang opisina, nakatitig sa mga lumang litrato ng kanyang pamilya habang dahan-dahan umiinom ng alak hanggang sa malasing. Ang kanyang puso na dati ay kasing tigas ng bato ay unti-unti nang nadudurog ng pagsisisi tuwing sasapit ang gabi. Binabasa niya ang mga ulat ng mga private investigator na binabayaran niya para hanapin ang kinaroroonan ng mag-iina. Ngunit palagi itong nauuwi sa walang resulta dahil sa mahigpit na pagtatago ni na Don Alfonso. Sa bawat kaarawan ng kanyang mga anak, nagpapadala si Sander ng mamahaling mga regalo sa mansyon ng kanyang ama. Ngunit palagi itong ibinabalik ng hindi man lang nabubuksan. "Hindi mo mabibilang ng material na bagay ang nawala mong tiwala, Sander." Ang laging paalala sa kanyang ama tuwing nagkakausap sila sa telepono. Sa loob ng 2 taon, natutunan ni Sander ang mahirap na aral ng pag-iisa. Nakita niya ang mga taong dati ay nakapaligid sa kanya dahil sa kanyang posisyon. Nung nawala ang kanyang yaman at kapangyarihan, isa-isa rin silang naglaho. Naiwan siya mag-isa. Bitbit ang isang pusong puno ng pagsisisi at ang isang pamilyang hindi niya alam kung makakamit pa ba niyang muli. Madalas siyang mapatingin sa salamin. Kinakausap ang kanyang sarili. Naghahanap ng sagot sa kung bakit niya hinayaang mawala ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay para lamang sa pansamantalang saya at maling ambisyon. Ang bawat paglipas ng araw ay isang paalala na ang oras ay patuloy na tumatakbo at ang pagkakataong bumawi ay unti-unti nang nauubos. Isang maulan na gabi sa Batangas, si Sander na nakaupo sa dilim ng kanyang opisina ay nakatitig sa isang lumang album ng litrato nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero mula sa malayo ang lumitaw sa screen. Nanginig ang kanyang kamay. Sa loob ng 2 taon, araw-araw niyang pinagdarasal ang tawag na ito. Sinagot niya ito ng mabilis, ang boses ay pautal-utal.
Hello? Sino to? Sa kabilang linya ay narinig niya ang mabigat na paghinga. Isang pamilyar na boses ang sumagot. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Boses na puno ng pait ngunit puno rin ng pagod. Sander. Nabitawan ni Sander ang baso ng alak sa kanyang mesa. Tumaas ang lahat ng balahibo niya. Summer? Summer? Ikaw ba yan? Diyos ko, Summer. Sander, pakiusap. Huwag mong putulin ang tawag. Nanginginig ang boses ng babae. Sa background narinig niya ang mahinang tunog ng mga monitor sa hospital. Hindi ito tungkol sa atin. Hindi ito tungkol sa nakaraan. Nasaan kayo? Sabihin mo sa akin. Susunduin ko kayo. Pakiusap, Summer. Kung saan ka man, sasabihin ko sa papa na. Sander, makinig ka. Sigaw naman ni Summer. Sabay hagulhol. Ang bunso natin, si Liam. May malubhas siyang karamdaman. Leukemia. Leukemia ang nakita sa kanya, Sander. Ang mabilis na uri na kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng magulang. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sander. Ang boses ni Summer ay basag na basag. Punong-puno ng takot na hindi niya kailanman narinig noon. Ang kanyang anak. Ang bunsong anak na huli niyang nakitang sanggol pa lamang ay nasa bingit ng kamatayan. Liam. Bulong ni Sander, ang mga mata ay unti-unting pinupuno ng luha. Nasaan kayo? Sabihin mo sa akin ang hospital. Darating ako. I swear to God, dadating ako, Summer. Nasa St. Jude Provincial Hospital kami. Pakiusap, Sander. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Si Liam, mahina siya. Binaba ni Summer ang tawag na iwan si Sander na nakatayo sa gitna ng kanyang opisina. Ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Ang pagsisisi sa dati ay isang mabigat na pasanin ay naging isang matinding apoy ng determinasyon. Hindi na siya ang congressman na nagmamalasakit sa politika. Siya na ngayon ang amang handang ibuwis ang lahat para sa buhay ng kanyang anak. Dali-dali siyang tumakbo papalabas ng bahay. Hindi alintana ang ulan. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Liam. Ang bawat metro ng kalsada patungo sa hospital ay isang panalangin. Panginoon, huwag niyo siyang kukunin sa akin. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong bumawi. Hindi nag-aksaya si Sander ng bawat segundo. Habang nagmamaneho patungo sa hospital, ang kanyang isip ay natatakbuhan. Tinatawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang aide na si Marco, na nanatiling tapat sa kanya kahit pa nawala ang lahat sa kanyang yaman. Marco, ihanda mo ang lahat ng ipa-activate mo ang aking emergency medical clearance at kontakin mo ang pinakamagaling na hermatologist sa bansa. Ipasundo mo sila via helicopter sa ospital sa probinsya. Hindi ako papayag na doon lang gamutin si Liam. Pero kung wala ng pero-pero, gawin mo ang lahat. Ibenta mo ang kahit kahuli-huling ari-arian ko na kailangan ko para sa medical expenses niya. Bulyaw naman ni Sander, ang boses ay puno ng desperasyon. Pagdating sa ospital, halos liparin ni Sander ang mga pasilyo. Ang kanyang mamahaling suot ay basang-basa ng ulan at ang kanyang hitsura ay gulong-gulo, malayo sa imahe ng isang respetadong politiko. Nang makita niya ang pinto ng Pediatric Intensive Care Unit, tumigil siya roon. Nakatayo si Summer sa labas, nakasandal sa pader, tuyo ang mga mata na tila nauubusan ng luha. Nang makita niya si Sander, hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang pagkatao ay binalot ng sobrang pagod at takot. Sander, mahinang sambit ni Summer. Tumakbo si Sander at niyakap ang asawa na mahigpit.
Ito ang unang pagkakataong matapos ang 2 taon na muli silang nagdampi. Hindi ito yakap ng pagmamahal, kundi yakap ng 2 magulang na nagkakaisa sa gitna ng trahedya. Nasaan siya? Nasaan si Liam? Tanong ni Sander sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Itinuro ni Summer ang loob ng kwarto. Sa gitna ng mga aparatong nagbibip, nakita ni Sander ang maliit na katawan ng kanyang bunso. Maputla, payat, at puno ng tubo. Ang bawat beep ng heart monitor ay parang martilyong humahaplo sa puso niya. 2 buwan na siyang nagkakasakit, Sander. Akala namin trangkaso lang. Pero nung nakaraang linggo, biglang bumagsak ang hemoglobin niya. Pagpapaliwanag ni Summer, ang boses ay mahina. Hindi na kaya ng posibilidad dito. Kailangan niya ng bone marrow transplant. Humarap si Sander kay Summer, hinawakan ang kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Makakaya natin ito, Summer. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko. Hindi ako papayag na mawala ang anak natin. Hindi ngayon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Summer ang isang kakaibang pwersa mula kay Sander. Hindi ito ang lalaking mahilig sa kapangyarihan. Ito na ang lalaking handang maging hero nila para sa kanyang pamilya. Sa loob ng hospital, sa pagitan ng buhay at kamatayan, nagsimula ang kanilang pakikipaglaban. Isang laban sa oras para sa batang nag-uugnay sa kanilang mga nasirang buhay. Ang koridor ng St. Jude Provincial Hospital ay naging saksi sa tagpo. Hindi inakala ng sino man na mangyayari pa. Matapos ang 2 taong paglayo, muling nagtagpo ang landas ni Sander at Summer. Ngunit hindi sa isang masayang pagtatagpo, kundi sa ilalim na mabigat na ulap ng pangamba. Nang makita ni Sander si Summer, hindi ito ang babaeng iniwan niya na puro luha at pagmamakaawa. Ang nasa harapan niya ay isang Summer na may tindig, isang inang matatag, bagamat baka sa kanyang mukha ang matinding pagod at gabi-gabing pagpupuyat. Ang kanyang simpleng kasuotan, ang pagiging payak nito, ay tila lalong nagpatingkad sa kanyang natural na ganda na hindi kailanman nalagyan ng mamahaling alahas. Hindi na nagpigil si Sander. Ang lalaking dati ay kilala sa kanyang pagiging at mapagmataas ay tuluyang naglaho. Sa harap ng mga nurse at doktor at ilang pasyenteng naroroon, dahan-dahang lumuhod si Sander sa harapan ni Summer. Summer, ang boses niya ay basag. Isang bulong na halos hindi na marinig dahil sa hagulhol. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa iyo. Napatigil naman si Summer. Tiningnan niya ang lalaking dating nagdulot ng gabi-gabing pait sa kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang galit at mga sugat, ang nakita niya ay isang ama na nakaluhod. Ang mga balikat ay nanginginig sa pagsisisi. Sander, tumayo ka. Mahina na sabi ni Summer, ngunit hindi siya gumalaw. Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad. Ang anak natin. Siya ang kailangan mo ngayon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung mawawala siya. Sagot naman ni Sander. Hinawakan ang laylayan ng damit ni Summer. Tila isang batang naghihingi ng pagkakataon. Summer, nakita ko ang impyerno nung wala kayo. Narealize ko na wala ang lahat ng kapangyarihan ko kung hindi ko kayo kasama. Please, hayaan mong bumawi ako. Hayaan mong gamitin ko ang lahat ng natitira sa akin para iligtas ang anak natin. Tiningnan ni Summer ang mga kamay ni Sander na nakahawak sa kanya. Ramdam niya ang tunay na panginginig nito. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding takot na mawala ang kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Summer sa loob ng 2 taon ay nagsimulang gumuho. Pumasok ka.
Sabi ni Summer ang kanyang tinig ay tila wala ng pait, kundi puro pananahimik para sa kanilang anak. Pagpasok ni Sander sa kwarto, nakita niya ang maliit na si Liam na natutulog. Ang kanyang hininga ay nakadepende sa makina. Nilapitan niya ang bata. Hinaplos ang maliit na kamay nito. At doon sa harap ng kanilang anak, tuluyang gumuho ang pagkatao ni Congressman. Hindi na siya isang politiko. Siya ay isang ama na handang isakripisyo ang kanyang dangal, ang kanyang buhay, ang kanyang buong pagkatao para lamang marinig ang muling pagtibok ng puso ng kanyang bunso. Sa labas ng kwarto nakatingin lang si Summer. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Ngunit sa kaibuturan, alam niya sa sandaling ito, ang pagbabagong matagal na niyang hinihintay ay nagsisimula na. Sa bawat oras sa loob ng hospital ay tila isang dekada. Matapos ang sunod-sunod na pagsusuri, lumabas ang resulta na ikinatigil ng mundo ng mag-asawa. Si Liam ay nangangailangan ng bone marrow transplant sa lalong madaling panahon. Ang mga kamag-anak ay isa-isang sinuring ngunit walang perfect match. Ang huling pag-asa ay si Sander. Kong, kailangan natin gawin ang match testing ninyo, gayon din. Wika naman ng doktor. Habang hinihintay ang resulta, hindi humihiwalay si Sander sa tabi ni Liam. Kinakausap niya ang bata kahit na walang malay ito. Anak, nandito na si Papa. Hindi ka iiwan. Kung kailangan mong kunin ang buhay ko para magpatuloy ang sayo, ibibigay ko anak. Lumabas ang resulta. Si Sander ang isang partial match na siyang pinakamainam na option sa kasalukuyang kondisyon ni Liam. Ngunit may babala ang doktor dahil sa labis na stress, bisyo at pagod ni Sander sa nakalipas na 2 taon, ang kanyang sariling katawan ay mahina rin. Ang operasyon ay delikado para sa kanya. Maaari itong magdulot ng matinding panghihina sa iyong immune system, Congressman. Posibleng maging kritikal ang inyong kondisyon. Paalala ng doktor. Hindi nagdalawang isip si Sander. Pinirmahan niya ang consent form nang walang pag-alinlangan. Nang malaman ito ni Summer na patakbo siya sa harapan ni Sander. Sander, huwag. Pwede tayo maghanap ng ibang donor. Delikado to para sa'yo. Tumingin si Sander kay Summer. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan na hindi kailanman nakita ng dalaga noon. Summer, sa loob ng 2 taon, hiniling ko sa Diyos na bigyan ako ng pagkakataong bumawi. Ito na yun. Kung ito ang huling bagay na magagawa ko para sa iyo at sa mga bata para mapatawad niyo ako, tatanggapin ko na maluwag sa loob. Pero kailangan ka ng mga bata. Kailangan kita. Hagulhol ni Summer. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa dibdib ng dating asawa. Kailangan nila ng ama ng buhay. Summer. At ang buhay ko ang magiging kapalit para mabuhay si Liam. Handa akong ibigay yun. Sagot naman ni Sander sabay halik sa noo ni Summer. Huwag kang mag-alala. Magigising ako. Magigising ako para simulan ang bagong buhay kasama kayo. Nang dalhin si Sander sa operating room, habang katabi ang kama ni Liam, hindi binitawan ni Congressman ang kamay ng kanyang anak. Sa bawat hakbang ng mga nurse, panalangin lamang ang namumutawi sa kanyang mga labi. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Summer ang tunay na lalaki sa likod ng kapangyarihan. Isang ama na handang mamatay para sa pamilyang dati niyang pinabayaan. Matagumpay ang operasyon ngunit ang sumunod na 48 oras ang naging pinakamapanganib. Si Liam ay nasa recovery room habang si Sander naman ay inilipat sa isang private ward sa katabing silid. Kritikal ang kondisyon dahil sa biglaang pagbaba ng kanyang blood pressure at labis na paghihina ng katawan matapos ang bone marrow transplant. Sa loob ng 2 araw at 2 gabi hindi natulog si Summer. Pabalik-balik siya sa silid ni Liam at Sander. Tiniyak niyang maayos ang IV fluid ng anak at pagkatapos ay tatakbo siya sa kabilang kwarto
upang bantayan ang paghinga ng lalaking nagbigay ng kanyang buhay para sa kanyang anak. Ikatlong gabi nang magising si Sander. Mahina ang boses at ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit dahil sa epekto ng anesthesia. Ramdam niya ang isang mainit na kamay na nakapatong sa kanyang palad. "Summer," bulong ni Sander. Nakatungo si Summer sa gilid ng kama ni Sander. Nakasubsob ang kanyang mukha sa puting tela ng bedsheet. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog ang dalaga habang nakahawak sa kamay ng asawa. Marahang hinaplos ni Sander ang buhok ni Summer. Sa bawat haplos niya, bumabalik ang mga alaala ng 6 na taon na pinagsamahan nila. Ang mga pagkakataong binaliwala niya ang babaeng ito. Ang mga gabing umiiyak si Summer sa sulok dahil sa kanyang pagiging malamig at ang mga luha nito noong gabing iniwan niya ang kanilang tahanan. Umiyak si Sander. Walang tunog, tanging mainit na luha lang na dumadaloy sa kanyang pisngi. "Ang gago ko." Mahina niyang bulong sa sarili. "Ang gago ko, Summer. Pinatunayan mo sa akin na ikaw ang pinakamabuting nangyari sa buhay ko. At muntik na kitang naitapon." Nagising si Summer sa mahinang tunog ng pag-iyak ni Sander. Agad siyang napaupo at nakita ang mga mata ng asawa na nakadilat na. "Sander, gising ka na." Mabilis na sabi ni Summer. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa saya. Agad siyang kumuha ng baso ng tubig at sinalina ng konti ang labi nito. Hindi tumingin si Sander, sa halip tinitigan niya si Summer nang diretso sa mga mata. "Bakit mo ako binabantayan? Bakit nandito ka pa rin? Gayong winasak ko ang mundo mo." Tumigil naman si Summer. Tiningnan niya ang lalaking nasa harap niya. Ang lalaki ay dati kinatatakutan niya. Ang lalaki ngayon ay bakas ang tunay na pagsisisi. "Dahil kung hindi mo ito gagawin, wala na si Liam," sagot ni Summer. Ang boses ay pabulong at dahil kahit gaano kasakit ang nakaraan, ikaw pa rin ang ama ng mga anak ko, Sander. Hindi ko kayang makita kang mamamatay. Patawarin mo ako. Patawad. Pakiusap ni Sander. Pilit na inaabot ang pisngi ni Summer. "Hindi ko hihilingin na bumalik ka kaagad. Pero pakiusap. Huwag mo akong paaalisin sa tabi ninyo. Hayaan mong patunayan ko na karapat dapat ako sa pangalawang pagkakataon." Sa dilim ng silid sa ilalim ng mga monitor na nagbibigay liwanag, hindi sumagot si Summer. Kundi hindi niya inalis ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Sander. Iyon ang unang hakbang, isang tahimik na pagtanggap na ang paghilom ay nagsisimula na sa gitna ng dilim at hapdi ng nakaraan. Lumipas ang 1 linggo at kapwa nakalabas na sa intensive care unit sina Sander at Liam. Bagamat kailangan pa rin ni Sander ng mahabang panahon para sa kanyang physical therapy at recovery, pinayagan na siya na magpalipas ng gabi sa hospital upang mabantayan ang kanyang pamilya. Isang gabi nang makitang mahimbing na ang tulog ng 5 bata sa isang adjoining room. Dahan-dahang lumabas si Sander sa balkonahe ng hospital. Hirap pa siyang maglakad ngunit ginamit niya ang kanyang cane para marating ang rooftop. Doon nakita niya si Summer na nakatanaw sa malawak na kalangitan ng Maynila. "Hindi ka pa rin makatulog?" tanong ni Sander nang bahagyang lumapit. Lumingon si Summer, bahagyang nagulat. "Masyadong maraming iniisip. Ang hirap pa rin maniwala. Buhay si Liam at nandito ka." Lumapit si Sander at tumabi sa kanya, nakasandal sa railings. "Alam mo, nung mga araw na hindi ako makakilos sa kama, binalikan ko ang lahat. Bawat pagkakamali ko, ang pagtrato ko sa iyo na parang dekorasyon lang sa mansyon, ang pambabaliwala ko sa pagod mo bilang ina, at ang paggamit ko kay Ariana para lang saktan ka." Tumulo ang luha ni Summer, ngunit hindi na ito luha ng pait kundi pagpapalaya. "Bakit mo yun ginawa, Sander? Bakit kailangan mong dumaan tayo sa ganito para lang ma-realize mo ang halaga namin?" Tanong ni Summer. Ang kanyang tinig ay puno ng hinagpis.
dahil natatakot ako. Ang pag-amin ni Sander ng boses ay nangangatog. Natatakot ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Noong simula, inakala kong kahinaan ang pagmamahal. Inakala ko na kapag nagpakita ako ng lambing, makokontrol mo ako o malalangamangan mo ako. Ipinilit ko sa sarili ko na ang pagiging malamig at makapangyarihan ang tamang paraan ng pagiging lalaki. Ginamit ko si Ariana para patunayan na hindi ko kailangan ng sino man. Tumingala si Sander sa buwan. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Pero ang totoo, Summer, ikaw ang naging mundo ko simula pa lang nung una. Kaya lang, nung nakita kong hindi mo ako kayang iwan sa kabila ng lahat, inabuso ko yun. Inabuso ko ang katapatan mo dahil alam kong nandyan ka lang. Pero ang laki kong hangal. Humarap si Sander kay Summer, ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Hindi ko hinihingi ang pagmamahal mo ngayon. Alam kong nasira ko na yon. Pero hinihiling ko, hayaan mo akong maging ama na nararapat sa ating mga anak. Hayaan mong patunayan ko na ang congressman na minahal mo noon ay nagbago na para sa'yo. Tumitig si Summer sa kanya. Nakita niya ang sinseridad na matagal na niyang hinahanap. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nagkaroon ng katahimikan. Isang katahimikan na mabigat, kundi punong-puno ng pag-asa na marahil sa kabila ng lahat na nangyari, may puwang pa rin ang paghilom. Dahil sa maayos na paggaling ni Liam, pinayagan ng mga doktor ang pamilya na magkaroon ng oras sa labas ng hospital room. Isang hapon dinala ni Summer ang 4 pa nilang anak, sina Ethan, Ivan, Nathan at Kiara, upang bisitahin ang kanilang ama sa recovery room. Nang bumukas ang pintuan, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sander. Ang mga bata na dati ay laging nakatingin sa kanya ng may pag-alinlangan at takot, ay nakatayo lamang sa may pintuan. Ang kambal na sina Ethan at Ivan ay ngayon ay mas matatangkad na at seryosong nakatingin sa kanilang ama na nakaupo sa wheelchair. Papa? Bulong naman ni Kiara, ang bunsong babae, na agad na tumakbo at yumakap sa binti ni Sander. Napalunok si Sander. Dahan-dahan niyang binitawan ang mga cane at yumuko para yakapin ang anak, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kambal. Ethan, Ivan, tawag niya sa dalawang panganay. Hindi agad gumalaw ang kambal. Si Ethan, na palaging nagtatanggol kay Summer noong mga panahong hirap na hirap ang kanilang ina, ay lumapit ng dahan-dahan. Bakit mo po iniwan si Mama? Pa, bakit mo po siya pinaiyak noon? Ang boses ni Ethan ay hindi galit kundi puno ng pagkalito. Ang boses ng isang batang nagnanais lang ng proteksyon para sa kanyang ina. Naramdaman ni Sander ang matinding hapdis sa kanyang dibdib. Hindi siya gumamit ng mga dahilan. Hindi siya nagdahilan ng trabaho o stress. Sa halip sa harap ng kanyang mga anak, lumuhod si Sander sa sahig. Isang kilos na nagpapakita ng nakakababa ang loob na hindi kailanman nakita ng mga bata sa kanya. Mali si Papa. Umiiyak na sagot naman ni Sander. Hinawakan ang kamay ng dalawa niyang anak. Naging makasarili si Papa. Naging bulag ako sa kung ano man ang tunay na halaga. Patawarin ninyo ako kung hindi ko naprotektahan ang puso ng inyong mama. Patawarin ninyo ako kung naging sanhi ako ng lungkot ninyo. Sa gitna ng kanyang pagsisisi, lumapit ang kambal. Si Ivan, na tila mas emosyonal, ay unang yumakap sa leeg ng kanyang ama. Sinundan ito ni Ethan. Sa sandaling iyon, ang 4 na bata ay nakapalibot kay Sander. Umiiyak habang yakap-yakap ang lalaking kanilang kinamulatan na malamig. Ngunit ngayon ay basang-basa ng luha ang mga mata. Si Summer, na nakatayo lang sa pintuan, ay hindi napigilan ang kanyang sariling mga luha. Nakita niya ang isang tanawin na hindi niya akalaing mangyayari pa.
Ang kanyang pamilya, kahit na may mga sugat, ay unti-unting nabubuo muli. Nang mag-angat ng tingin si Sander, nakita niya ang ngiti ni Summer. Isang ngiti ng pagpapatawad na siyang pinakamahalagang regalong natanggap niya sa buong buhay niya. Doon sa loob ng maliit na kwarto, natutunan ni Sander na ang tunay na kapangyarihan ay walang kongreso, kundi nasa pagyakap ng mga anak na handang magpatawad. Matapos ang 3 buwan, unti-unti nang nakakabalik sa normal ang buhay ni Sander. Bagamat may kaunting pilay pa sa kanyang paglalakad at kailangan pa ng regular check-up, ang kanyang isip at determinasyon ay mas matalas kaysa sa dati. Hindi na siya ang dating congressman na nakatuon lamang sa pansariling interes at sa pagpapalawak ng impluwensya ng kanyang partido. Sa bawat araw nakikita niya ang kanyang pamilya sa hapagkainan, lalong nagiging malinaw sa kanya ang misyon niya. Ginamit niya ang kanyang posisyon sa Kongreso, hindi para sa mga proyekto na magpapayaman sa kanya, kundi para sa mga panukalang batas na tunay na makakatulong sa mga pamilyang Filipino. Inesponsoran niya ang Comprehensive Child Health and Wellness Act, isang batas na naglalayong magbigay ng libreng bone marrow transplant at cancer treatment para sa mga batang walang kakayahang magbayad. Isang pagpupugay sa matinding pinagdaanan ni Liam. Hindi ito para sa akin. Pahayag ni Sander sa isang press conference matapos ang isang matagumpay na hearing. Ginagawa ko ito dahil naranasan ko ang takot na mawala ng anak. Naranasan ko ang pait na magpagtantong kapangyarihan ang huling bagay na mahalaga sa oras ng panganib. Ang tunay na serbisyo ay dapat magsimula sa pagpapahalaga sa pamilya. Dahil sa kanyang dedikasyon, unti-unting bumabalik ang tiwala ng publiko sa kanya. Hindi na siya tinitingnan bilang isang trapo, kundi bilang isang leader na natuto mula sa kanyang pagkakamali. Sa kamilang banda naman, si Summer ang naging pinakamalaking sandigan ni Sander. Siya na ngayon ang namamahala sa pundasyon ng itinatag na congressman para sa mga batang may malalang karamdaman. Sa bawat pagbisita nila sa ospital, nakikita ng mga tao ang isang mag-asawang tila muling nagmamahalan. Hindi dahil sa perpekto ang kanilang pagsasama, kundi dahil napagtagumpayan nila ang mga pagsubok na halos tumapos sa kanila. Isang gabi habang nag-aayos ng mga dokumento sa kanyang opisina sa bahay, lumapit si Summer at nagtimpla ng kape para sa asawa. "Nagbago ka na talaga, Sander." Malambing na wika ni Summer. Tumingin si Sander sa kanya, kinuha ang kamay nito at hinalikan. "Hindi ako nagbago, Summer. Natagpuan ko lang ang sarili ko. At ang sarili ko ay walang saysay kung wala kayo." Sa bawat pirma ni Sander sa legal na dokumento para sa pamilya at bayan, ramdam niya ang bigat at responsibilidad. Ngunit sa bawat paglingon niya, pagkakakita sa kanyang asawa at mga anak, alam niyang ang lahat ng kanyang ginagawa ay may katuturan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang itama ang mga mali, at sa proseso itinayo niya ang pinakamatibay na pader na kailanman ay hindi matitinag ng anumang bagyo ang kanilang pamilya. Lumipas ang 5 taon, ang mansyon dati na binabalot ng lamig at puot ay puno na ngayon ng buhay at kulay. Hindi na ito ang mansyon ng isang unloved wife ng congressman o ang isang mapagmataas na congressman. Ito ay tahanan ng isang pamilyang natutong bumangon mula sa abo ng nakaraan. Sa hardin ng mansyon, makikita ang mga bata na nagtatakbuhan. Si Liam na ngayon ay malusog na bata, ay mabilis nang tumatakbo kasama ang kanyang mga kuya at ate. Ang kanilang tawanan ay nagsisilbing musika na pumapawi sa anumang latay ng lungkot na naiwan na nakaraan. Si Sander ay hindi na ang lalaking laging nakasuot ng formal na coat sa loob ng bahay. Madalas siyang nakikitang nakasuot ng simpleng polo, nagtuturo sa kambal kung paano mag-basketball o kaya naman ay nagbabasa ng libro para kay Kiara. Bagamat nanatili siya sa serbisyong publiko, ang kanyang prioridad ay hindi na ang posisyon kundi ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng paglilingkod at pagiging ama. Isang hapon habang nakaupo sina Sander at Summer sa ilalim ng malaking puno ng nara sa kanilang bakuran, pinagmasdan nila ang kanilang mga anak.
Hindi ko akalaing makararating natin ito. Hindi ko talaga akalain. Mahinang sambit ni Summer, ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Sander. Hinalikan ni Sander ang tuktok ng ulo ng kanyang asawa. Dahil sa'yo to, Summer. Kung hindi dahil sa katatagan mo, malamang na mag-isa lang ako ngayon. Pinagsisisihan ang mga desisyong wala ng balikan. Humarap si Summer sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya at kapayapaan. Hindi lang ako, Sander. Tayong dalawa. Pinili nating magpatawad. Pinili nating ayusin ang mga nasira. Iyon ang pinakamahirap na desisyon na ginawa natin, pero iyon din ang pinakamaganda. Kinuha ni Sander ang kamay ni Summer at muling isinuot ang singsing sa kasal na dati ay iniwan nito sa ibabaw ng lamesa. Hindi ko na ito hahayaang muling matanggal sa daliri mo. Mula ngayon, ang bawat araw ay isang bagong pangako. Sa malayo tinawag sila ni Ethan. Mama, Papa, halina kayo, magmimerienda na tayo. Sabay na tumayo ang mag-asawa. Hawak ang mga kamay ng isa't isa habang naglalakad sila patungo sa kanilang mga anak. Ramdam nila ang liwanag ng araw na tumatama sa kanilang mga mukha. Isang liwanag na hindi na mapapawi ng dilim. Ang kanilang nakaraan ay nanatiling bahagi ng kanilang kasaysayan. Isang aral na nagpapaunawa sa kanila na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya, kundi tungkol sa pagtitiis, ang pagpapatawad at ang lakas ng loob na magsimulang muli. Sa wakas, ang unloved wife na naging pinakamahal na reyna ng kanyang sariling tahanan at ang aroganteng congressman ay naging lalaking natuto kung paano magmahal ng buong buo. Ang buhay nila ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. Sa mundong ito na puno ng pagbabago, ang kanilang pamilya ay mananatiling matatag. Isang patunay na kahit ang pinakamawasak na puso ay kayang-kayang mabuo kung ang pundasyon ay pagmamahal at pagpapatawad. Ilang taon ang mabilis na lumipas at ang pangalan ng mga Marconi ay hindi na lamang kinilala dahil sa kapangyarihan sa politika, kundi dahil sa matibay na pundasyon ng kanilang pagkatao. Ang mga bata ay nagsisimula na ring tahakin ang kani-kanilang landas. Bitbit ang mga aral na itinuro ni Sander at Summer, mga aral na hinugot mula sa mga pagkakamaling hindi na nila kailanman hahayaang maulit. Isang gabi sa loob ng kanilang library, habang tinititigan ni Sander ang mga archive files ng kanyang mga dating proyekto, lumapit ang panganay na si Ethan. Bitbit nito ang ilang dokumento para sa kanyang college application sa kursong political science. Papa, tawag ni Ethan. Bakit mo ako laging pinapaalalahanan na huwag hahayaang lamunin ng posisyon ang sarili ko? Tumigil si Sander sa pagbabasa. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang batang dati ay saksi sa bawat luha ni Summer at ngayon ay isang binatilyong may malawak ng pangunawa. Ipinatong ni Sander ang kanyang kamay sa balikat ni Ethan. Dahil ang kapangyarihan, anak, ay parang apoy. Sagot ni Sander ng seryoso. Maaari itong magbigay ng init at liwanag sa bayan. Pero kapag hindi mo ito binabantayan, kaya nitong sunugin ang lahat ng mahalaga sa iyo. Ang prinsipyo mo, ang dangal mo, at higit sa lahat, ang pamilya mo. Halos sunugin ko ang buhay ko noon dahil akala ko sapat na ang maging makapangyarihan. Tumingin si Ethan sa kanyang ama. Natatakot ka pa rin ba, pa? Ngumiti naman si Sander. Isang ngiti ng puno ng kapanatagan. Hindi na. Dahil alam ko na kung sino ang tunay na nagmamahal sa akin. At alam ko na sa bawat pagbabako sa hagdanan ng Kongreso, may naghihintay sa akin na mas mahalaga kaysa sa anumang boto sa o titulo. Sa kabilang bahagi ng bahay na hardin, makikitang nagtatawanan sina Summer at ang kanyang mga anak. Ang bawat halakhak nila ay nagsisilbing paalala na ang lahat ng pasakit ay may katumbas na matamis na bunga. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Minsan ang mga peklat ng nakaraan ay sumasakit pa rin. Lalo na kapag naaalala nila ang mga gabing muntik na silang magkahiwa-hiwalay ng tuluyan. Ngunit ang mga peklat na ito
ay hindi natanda ng pagkatalo. Ito na ang kanilang battle scar. Patunay na sila ay ang mga mandirigmang nanalo sa pinakamahalagang laban sa buhay, ang laban para sa kanilang pamilya. Habang pinapanood ni Sander ang kanyang asawa mula sa malayo, napagtanto niya na ang pinakamalaking tagumpay niya ay hindi ang mga batas na naipasa niya o ang mga gusaling na itayo niya. Ang kanyang tagumpay ay ang makitang buo, masaya at puno ng pagmamahal ang tahanang binuo niya mula sa mga piraso ng kanyang sariling pagkakamali. Ang kwento ni Sander at Summer ay hindi nagtatapos sa happily ever after. Ito ay nagtatapos sa isang pangako na patuloy na tutuparin, isang pangako na ang bawat bukas ay haharapin nila na magkasama. Anuman ang pinakamahalagang pamana na maiiwan nila ay hindi ang yaman o apelyido, kundi ang pag-ibig na nagpabago sa kanila sa isang lalaking dating akala niya ay wala nang pupuntahan. Ang paglalakbay ni Sander at Summer ay isang paalala na kailanman ay hindi huli ang lahat para magbago. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang nararamdaman ito at isinasabuhay. Lumipas sa maraming taon, ang mansyon ng mga Marconi ay hindi na lamang basta tirahan. Ito ay naging saksi sa paglaki ng isang henerasyon na lumalaking may malasakit sa kapwa. Ang kambal na sina Ethan at Ivan ay nagtagumpay na makapagtapos. At si Liam, ang bata na dating nagbigay ng dahilan para magkaisa ang kanyang mga magulang, ay isa na ngayong masiglang binata na may pangarap na maging doktor. Isang maulan na hapon habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa attic, nakita ni Summer ang isang kahon na naglalaman ng mga lumang sulat at litrato mula sa mga panahon ng kanilang matinding pagsubok. Napangiti si Summer. Ang bawat litrato ay nagpapaalala sa kanya na ang bawat sugat at bahagi ng kanilang pagkatao. Dahan-dahang pumasok si Sander sa attic. Dala ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Ngayon ay tumatanda na rin ang kanilang mga mukha, ngunit ang kislap sa kanilang mga mata ay hindi nagbago. Naalala mo ba to? Tanong ni Summer sabay pakita ng isang litrato noong una silang nagkaayos matapos ang operasyon ni Liam. Tinitigan ito ni Sander at dahan-dahang niyakap ang kanyang asawa mula sa likod. Mahirap ang kalimutan ang gabing ito, Summer. Iyon ang gabi na namatay ang lumang Sander at isinilang ang lalaking kasama mo ngayon. Salamat sa hindi pagsuko, Sander. Bulong naman ni Summer. Salamat sa pagpapatawad, Summer. Sagot naman ni Sander. Sa labas ng bintana nakita nila ang kanilang mga anak na nagkukwentuhan sa ilalim ng veranda. Ang kanilang panganay na si Ethan ay naghahanda para sa isang malaking responsibilidad sa serbisyo publiko, dala ang mga aral ng kanyang ama. Nakita mo ba sila? Tanong ni Sander. Sila ang patunay na ang lahat ng paghihirap natin ay hindi nasayang. Oo, sagot naman ni Summer. At ang kwento natin, Sander, hindi ito natatapos sa atin. Ito ay magpapatuloy sa kanila. Sa sandaling iyon napagtanto ni Sander at Summer na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang pag-aayos ng kanilang relasyon. Ito ay pagtatanim ng binhi ng pag-ibig at pagpapatawad sa kanilang mga anak. Ang kanilang pamana ay hindi lamang material. Ito ay ang kakayahang harapin ang buhay na may dangal at pagmamahal. Anuman ang dumating na pagsubok, habang bumababa sila sa hagdanan, magkahawak kamay, alam nilang handa na silang harapin ang mga susunod pang kabanata ng kanilang buhay. Hindi bilang magkahiwalay na individual, kundi bilang isang pamilyang binuo ng tiwala, pinagtibay ng panahon, at pinagbuklod ng wagas na pagmamahalan. Ang huling kabanata ng kanilang buhay ay hindi ang wakas, kundi ang simula ng isang walang hanggang pag-ibig na tatatak sa puso ng bawat isa sa kanila. Lumipas ang 3 dekada mula ng gabing muntik nang gumuho ang lahat. Ang mansyon ng Batangas ay puno ng ingay ng mga apo. Ang susunod na henerasyon ng mga Marconi. Si Sander na ngayon ay isang retiradong at si Summer naman ay patuloy na naglilingkod sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng kanilang pundasyon, ay nakaupo sa paborito nilang lugar sa gazebo
na nakaharap sa dagat. Ito ang ika-40 anibersaryo ng kanilang kasal. Sino ang mag-aakalang ang lalaking kilala bilang malamig na congressman ay magiging ganito ka-soft sa mga apo niya? Biro naman ni Summer habang inaayos ang kumot sa binti ni Sander. Tumawa naman si Sander, isang mahina ngunit masiglang tawa. Kinuha niya ang kamay ni Summer at dahan-dahang hinaplos ang mga barka ng panahon sa balat nito. Ang lalaking iyon ay isang hangal, Summer. Isang hangal na halos itapon ang pinakamagandang biyaya sa mundo. Salamat. Dahil hindi mo hinayaang magtagumpay ang kahangalan ko. Tumingin si Summer sa malayo sa abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang dagat at langit. Kung babalikan natin ang lahat, Sander, may babaguhin ka ba? Tinitigan siya ni Sander ng diretso sa mga mata. Ang lalaki ay datay takot sa emosyon, ay ngayon ay wala nang itinatago pa. Wala. Dahil kung may babaguhin ako, marahil ay hindi tayo narito ngayon. Ang bawat pagkakamali, bawat luha at bawat pagsisisi ang naghulma sa atin para maging tayo. Ang sakit na nagturo sa atin kung paanong magmahal ng tama. Biglang lumapit ang kanilang bunso, si Liam, na ngayon ay isang matagumpay na doktor, kasama ang kanyang sariling pamilya. Ma, pa, handa na ho ang hapunan. Hinihintay na kayo ng lahat. Habang naglalakad ang mag-asawa patungo sa kanilang malaking pamilya, huminto sandali si Sander. Tumingin siya sa kabuuan ng kanyang tahanan. Hindi ito ang mansyon na puno ng takot noon. Ito ay tahanan na pinuno ng pagmamahal, paggalang at katotohanan. Summer? Tawag naman ni Sander. Kung bibigyan man ako ng isa pang buhay, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa bawat pagkakataon, sa bawat tadhana. Ngumiti si Summer, ang ngiting hindi nagbago mula noong una silang magkakilala. At pipiliin din kita, Sander. Kahit paulit-ulit pa tayong dumaan sa dilim, pipiliin pa rin kitang akayin patungo sa liwanag. Sa harap ng kanilang mga anak at apo, sa gitna ng hapag na puno ng pagkain at tawanan, muling nagdagpi ang kanilang mga kamay. Ito ang kanilang huling panunumpa. Isang pangakong hindi na kailangang bigkasin sa harapan ng dambana dahil napatunayan na ng mahabang panahon. Ang kwento ni Sander at Summer ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig. Ito ay isang paalala na sa lahat na ang pinakamadilim na kabanata ng buhay ay maaaring maging simula ng pinakamaliwanag na bukas. Basta't may matapang na pusong handang magpatawad at mangako muli. At sa ilalim ng dapit hapon, habang ang mga Marconi ay nagdiriwang, natapos ang isang mahabang paglalakbay, hindi sa pagwawakas ng pag-ibig, kundi sa pag-abot nito sa rurok ng kapayapaan.